Ayon kay Pangulong Trump, malapit na ang kasunduan pero magkalayo pa rin ang mga panig. Mga subtitle ni Dima Torsok. Isa na namang tangkang pagpatay kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nauwi sa kabiguan. Ayon sa Secret Service ng US, Sabado ng gabi na maglabas ng baril mula sa bag at magpaputok ang isang di kilalang tao malapit sa White House. Binaril at napatay ng Secret Service ang salarin. Sa palitan ng putok, may nadamay na dumaan at ngayon ay malubha ang lagay. At kalaunan, napag-alaman na inisip ng salarin na siya si Jesucristo at kumbinsido siyang gumagawa siya ng makatarungang gawain. Pero hindi lang si Jesus ang inisip niyang siya. Ikukwento ko sa balita kung sino pa ang inangkin niyang katauhan. At kapansin-pansin, ang umatake na sina Sir Best, 21 taong gulang, ay dati nang nagkaroon ng ilang beses na sagupaan sa Secret Service at may dokumentadong kasaysayan ng mga sakit sa pag-iisip. Ano nga ba ang nangyari nung bisperas malapit sa White House? Tara, suriin natin ang mga detalye na malinaw na ngayon. Ako si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ito ng sabay-sabay, ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa ilalim ng video na ito. Maraming salamat sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News, nasa description ng link. Doon kami agad nagpo-post ng balita kapag may bagong impormasyon. Korespondentów Białego znowu mamy do czynienia z sytuacją, gdy ktoś sięga po broń i musi interweniować Secret Service i znowu programowo o tym wypadło. Noong Sabado ng gabi malapit sa White House, Washington, nagkaroon ulit ng putukan. Naganap ito isang buwan matapos ang putukan sa hapunan ng White House Correspondents Association noong Abril 24 na dinaluhan din ni Pangulong Donald Trump. Sa True Social, pinuri ng Pangulo ng Estados Unidos ang Secret Service sa mabilis at profesional nilang aksyon. Pahayag ni Trump, nangyari ito isang buwan matapos ang putukan sa hapunan ng mga korespondente ng White House. At ipinapakita nito kung gaano kahalaga para sa lahat ng magiging Pangulo na tiyakin ang pinakaligtas at pinakamaasahang lugar ng ganitong uri na kailanman naitayo sa Washington. Ito ang hinihingi ng pambansang seguridad ng ating bansa. Isinulat ito ni Trump na malamang ay tinutukoy ang sinimulan noong panahon niya na pagpapatayuan ng bulwagan o reception hall sa White House. At naalala ko, medyo lalayo ako sa paksa, naalala ko kung paano ako sinabihan ng mga taga-suporta ng Amerikanong Pangulo na si Donald Trump sa mga komento sa ilalim ng aking mga episode na, hindi mo naiintindihan. Sa totoo lang, ang bulwagan ay itinatayo gamit ang pera ng mga donor. Ang konstruksyong ito ay pinopondohan ng mga sponsor at walang kinukuhang pondo mula sa budget. Ni isang sentimo mula sa mga nagbabayad ng buwis sa Amerika ay hindi ginagamit para sa pagpapatayo ng bulwagan. Biglang sumiklab ang iskandalo tungkol sa pagtatangkang makuha ng administrasyon ni Donald Trump ang hindi bababa sa $1 bilyong mula sa mga nagbabayad ng buwis sa Amerika para sa pagpapatayo ng bulwagan. Pinipilit nilang maglaan ng $1 bilyong mula sa kaban ng bayan para sa mga kagustuhan ni Amerikanong Presidente Donald Trump. Kaya palagi kong ipinapayo na bago gumawa ng anumang pahayag, subukan ninyong i-double check o i-verify ito kahit 2 beses. I-double check muna ng 2 beses, tapos isulat na si Donald Trump daw ay hindi gumagamit ng pera ng gobyerno para sa pagpapatayo ng bulwagan. Mabilis na naganap ang mga pangyayaring may kinalaman sa pamamaril. Sa White House, inutusan ng mga reporter na manatili habang sumisigaw ang Secret Service ng "Humiga kayo" at nagbabala sa putok ng baril. Sinabi ng tagapagsalita ng Secret Service ng US na iniimbestigahan ng ahensya ang mga ulat tungkol sa mga putok ng baril sa kanto ng ika-17 Kalye at Pennsylvania Avenue, direkta sa labas ng White House Complex. Lumabas na may hanggang 30 putok ng baril malapit sa White House. Isang armadong lalaki ang nagpaputok sa Secret Service agents pero pumalya. Gumanti ng putok ang mga ahente. Агенты открыли ответные. Bilang resulta ng engkwentro, 2 tao ang nagtamo ng tama ng bala. Isa sa kanila ay ang namaril at ang isa naman ay isang nagkataong dumadaan lang na napunta sa malubhang kalagayan. Makalipas ang ilang oras, kinumpirma ng Secret Service na bandang 6:00 ng gabi nung Sabado,
May isang tao sa 17th Street at Pennsylvania Avenue na kumuha ng baril sa bag at nagpaputok. Ayon sa Secret Service, nagpaputok sila bilang tugon at nasugatan ng suspect. Dinala siya sa lokal na ospital at idineklarang patay. Nilinaw din sa pahayag na si Donald Trump ay nasa White House nung nangyari ang insidente. Wala namang nasaktan sa mga tauhan ng Secret Service. Kalaunan, napag-alaman ng pinaghihinalaan ay nakilalang si Nasir Bes, 21 taong gulang. Dati na siyang nagkaroon ng insidente sa Secret Service, kabilang na noong Hunyo 2025 nang harangan niya ang daanan papunta sa White House. Pagkalipas ng isang buwan, muling inaresto ng Secret Service si Nasir Best matapos niyang subukang pumasok sa daanan papunta sa White House complex. Naglabas ng kautusan ang hukom na nagbabawal sa kanya lumapit sa White House. At habang iniimbestigahan ang mga insidenteng ito noong nakaraang taon, natuklasan ng mga investigador na nagpo-post si Bes sa social media ng iba't ibang pahayag, kabilang na ang pag-aangkin na siya raw ang tunay na Osama Bin Laden. Sabi niya, iba ang napatay ninyo, ako ang tunay na Osama Bin Laden. At least isang beses din siyang nag-post na nagpapakita ng kagustuhan niyang saktan si Donald Trump. At sa ilan pang mga post, tinawag pa niyang sarili niyang si Jesus Cristo na may misyon daw na lipulin ang pamunuan. Dati, hindi pa naranasan ng pulisya na maging agresibo o gumamit ng armas ang suspect na ito. Magulo siya pero hindi delikado. Gusto ko lang banggitin na nangyari ito wala pang isang buwan matapos ang pamamaril sa hapunan ng samahan ng mga mamamahayag sa White House na dinaluhan ni Donald Trump noong katapusan ng Abril. Sa labas ng Washington Hilton, kung saan ginaganap ang hapunan ng Asosasyon ng White House Correspondents sa ibaba, may narinig na mga putok. Noon, agad dinilabas ng mga tauhan ng seguridad sina Presidente ng Amerika, unang ginang Melania Trump, at Vice Presidente J.D. Vance mula sa bulwagan. At ayon sa mga opisyal, ang mga tauhan ng seguridad ay nakipagbarilan sa hinihinalang umatake at kanilang napigil ito. Ayon sa pulisya, may dala siyang 2 baril at mga kutsilyo. Ang umatake ay kinilalang si Cole Thomas Allen, 31 taong gulang. Kalaunan, kinasuhan siya ng tangkang pagpatay sa Pangulo ng Estados Unidos, pag-atake sa isang federal na empleyado gamit ang armas, at pagdadala ng armas sa pagitan ng mga estado para gumawa ng mabigat na krimen. At dagdag pa rito, paalala ko lang na si Donald Trump ay nakaranas ng ilang tangkang pagpaslang sa kanya noong kampanya para sa halalan ng 2024. Dito ko muna tatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.